Panayam natin si House Deputy Minority Leader and ACT Teachers Party List Representative Franz Castro. Yes, oo, sana kasi ito syempre pag-usapan natin dahil siya yung medyo siya yung yung topic, siya yung issue nowadays, no? Pero sana maka-invite din tayo nung sa kabilang partido. At matindi, Attorney Claire, dahil si dating Pangulong Rodrigo Duterte, ang kanyang hindi ba? Ang kanyang sinampahan ng kaso. Grave threat. Sige. Ano nga ba yung grave threat, Attorney Claire? Actually, partner, yung grave threat, ito yung pagbabanta. Pagbabanta na may gagawing harm sa'yo. Okay. Sa'yo, sa pamilya mo, sa property mo. Diba? Yun kaya nga kumaga, may pananakot. Meron pananakot na gagawing harm sa buhay mo, sa pamilya mo, o kaya doon sa property mo. Putang ina. Kayo ang maraming alam mo, pag mag-liquidate ka, ano yung masking? Mag-liquidation tayo and you will find out what is the most rotten institution dito. You will find out it's Congress. Walang limit ang nila dyan. Yung pork barrel, pati yan si Romualdez. He's wallowing alam mo kasi, ayaw ko kung bakit, niya si Inday. Si Inday naman is perceived to be a good candidate. But I'm saying now that Inday, as far as I'm concerned, should not run for president. Tama na yung vice president. Maganda na yan. Ibigay na niya sa iba. This Romualdez, speaker, yan ang sige bigay ng mga congressman, pinabusog nila lahat. Pero sabi ko, mag-audit tayo. Because the speaker is poised to be or to run for president. Well and good. Gusto ko ikaw ang mapresidente. Kasi noon kaibigan kita, wala pa yan si Marcos, nakakampanya pa. May parang sinasabi ka na gusto mo. Sabi ko, okay. I was not thinking of my daughter. Perceive lang yan siya to be a good candidate. Pero tuluyan ko na, ikaw na, Romualdez. Pero maghigi ako ng audit. Ngayon, kung hindi ibigay sa atin yan, I will ask everybody, from the farmer to the businessman, to the church people, to every Filipino, to every soldier and policeman, that we all demand that we open the liquidation. Lahat para malaman rin namin kung paano ninyo winaldas ang pera namin. Yung pera namin hindi man sa inyo. Just because you are the keeper of the na kayo ang mag-distribute, okay yan. Pero tignan ko yung how much have you spent so far. And I will demand the COA. Because if the COA will not do it, then I am asking the Filipino, everybody, every soldier, every policeman, every farmer, to demand para malaman natin once and for all kung sino ang nagwawaldas ng pera sa Pilipinas. Yun, Mayor. Tama. Kasi masakit sa amin, ito ang sakit sa akin, itong mga ibang binabayarang vlogger, sasabing, Inday, patay gutom, magnanakaw. Sobra na yon. That's below the belt. And we know that you have been paid to do that. We will not take that sitting down.
Kaya tama yung sinabi ng ating dating Pangulo, we need an audit of all the money that are being spent. Hindi lang confidential fund. Ikaw, Franz, kayo nga komunista dyan sa Congress. Yung mga left, how did you spend the money all this year? Do not make yourselves an exception. Ako, Presidente, open. You go back in time, buksan mo lahat. Mayor, ako, taga Davao, kilala mo ninyo ako. Gaganito makaganda ang Davao kung Right. niwaldas ko yung discretionary fund ko, intelligence fund. Gaganito kaya, you know the history of Davao. Nandiyan si Pastor. Kayo lahat, you're a living witness. Now maganda ang Davao. How did it came about? How did it flourish? Kinain ko yung intelligence fund. Ang intelligence fund, binili ko, pinapatay ko lahat. Kaya ganun ang Davao. Yung mga kasama ninyo, pinatigok ko talaga. Yun ang totoo. Ang gusto ninyong malaman, pati Office of the President, how much are you spending? Kaibigan ba natin si Bongbong? Pero para wala ng ano, make COA the guardian of the people's money. Open up everything including yours, kayong taga-COA. Pero ang una mong target sa intelligence fund mo, kayo, ikaw, Franz. Kayong mga komunista ang gusto kong patayin. Sabihin mo na sa kanya. Kuya Nick, sabi niya, kailangan po ba talaga attorney i-discuss in public ang confidential funds na ginastos for 11 days if the funds are confidential? Kaya nga confidential, Attorney Claire, di ba? Okay. Kasi kasi ganito yan. She can do it in a way na hindi mako-compromise yung pagiging confidential nun. Alam mo yun? She's a lawyer. She can do it. Ito, mga kababayan ko, ito. Okay. Itong nangyaring to, ginasusan to, halimbawa lang sa akin lang. Itong ginasusan to, na-prevent po namin ang bombing, halimbawa lang, ang bombing dito because of what we did. Okay. Diba? Meron kaming ganyan, without mentioning the details, kung sinong tao, diba? Pero just to give the Pinoy, the Filipino people, kung paano mo nga yun nagastos in 11 days or 19 days. Kung paano lang, Attorney Claire. Oo, at ano ang naging result nung paggastos mo nun ng 19 days. Sa akin kasi, mas okay na detalye niya sana. Mas okay. Kaysa nagkakaroon ng isip ng taong negatibo sa kanya. Which is... Diba? Yun nga yung payo ko sana. You cannot please everybody naman kasi baka may iniisip. Pwede mag-isip eh. Partner, politika to. Kung may gusto manira sa kanya, di may maninira, gagamitin to. Di bakit mo hahayaang gamitin to? Di ikaw na magsabi kung paano mo to ginamit. Para hindi rin naman questionable. Tama. Diba? Yun. Attorney, follow-up ni Angela Gonzalo. Follow-up question sa attorney. If in case hindi magkaso ang Congress, pwede hubang civilian ang mag-file? Dapat may sponsor. Hindi pasok na yung ano. Ganun. Ayun pala yun. Okay. Sabi ni Omi, Violet, bakit hindi nila tinatanong yung, nawala na, attorney. Kung may mali ba sa 125? Pati yan. Okay. Yun nga yung issue, di ba? Kami naman, on our part, wala naman kami sasabing mali. Pero hindi ko naman masabing tama. Di ba? Pag sinabi mong ginastos yung 125M in 19 days, sa ordinaryong taong tulad natin, ganun yun.
So, di sana tanggalin ni VP Sara yung, sa mga tao. Oo. And Yun lang naman. Kasi para, kilala na naman natin, maraming may kilala kay VP Sara. oo. Diba? At saka, syempre, may mga kababayan tayo, Attorney Claire, hindi naman niya mapiplease lahat yung isipin na pabor sa kanya. Yes. Di ba? Kahit sabihin natin, malakas siya sa masa, pero pwede siyang masira because Oo. kung may mga issue na parang blanco sa utak ng tao, doon puputaktihin yan para masira siya. Correct. Oo. Diba? Doon lagi ang tutumbukin yan para masira siya. So, anong dapat niyang gawin para maalis sa isip ng tao na ito, 125 million. Ito, naging successful ang OVP. Oo. Sa ito nga partner. Sa akin lang sa akin lang. Diba dapat yan? May confidential funds ang DepEd. Diba? O sabihin na natin kahit OVP partner. Siya naman din secretary ng OVP ng DepEd eh. Bakit hindi na amoy at the time? Yes. Bakit hindi nakita yung mga pangyayari sa mga kabataan sa Socorro, Bayanihan? Ay, oo. Mga bata yun, estudyante yun Yun lang. Tama. Jane, ikaw ay 16 years old, tama ba? 15 pa lang po ako. 15 lang. 15 years old ka, Jane. po. Okay. At ikaw ba ay may asawa na? Oo po. Ilang taon ka lang nung nagkaroon ka ng asawa? 14 at yung asawa 18. 14 years old ka lang nung nagkaroon ka ng asawa. Oo. At ngayon ikaw ay 15 years old na. Oo. Ilang taon naman yung asawa mo? 18. 18 siya ngayon. 19 ngayon. Yung 19 pinaris kami ngayon. 18. So, nung ipakasal kayo, 18 siya. Ngayon, 19 siya. Yung asawa mo ba ay nobyo mo muna? Hindi ko po siya kilala. Hindi mo kilala. So, paano siya yung naging asawa mo? Pinili ba siya para sa'yo? Oo, ni Senior Aguila. 12 years old ka rin, tinetrain ka para maging sundalo? Opo. At nung nasa kapihan ka, tulad ng tanong ko kanina kay Elias Jane, nung nasa kapihan ka, nag-aaral ka ba? Wala. So, tinetrain ka maging sundalo at 12 years old pero hindi ka nag-aaral. Oo, wala ko nag-aaral. Hindi siya nag-aaral. Train kami dito sa kapihan. Trend na daw yan sa kapihan. Sa barracks, kasi daw nila is pinapakuha sila ng buhangin at ina-attendance, Your Honor. Yun lang. Tama. Okay. At maraming salamat. Attorney Claire, kasama na po natin sa gabing ito mga ka-UB, mga kasama, si House Deputy Minority Leader and ACT Teachers Party List Representative Franz Castro. Magandang gabi po, Congresswoman Franz Castro, sina Attorney Claire Castro, kapilido Castro, at Rajuman Jenny. Yes. Magandang gabi, Attorney Claire Castro at inyo pong Attorney Claire at saka si Rajuman Jenny po. Jenny. Jenny. Good evening po. Yeah, good evening po. Congressman. Congressman, ganito po, tanong natin. Kasi tanong po ni Jenny kanina. Pareho daw ba tayo ng probinsya? Saan po ba yung probinsya nyo? Yung tatay ko taga Cagayan Valley, si mama naman ay Ilocos Sur. Kasi Pero kami dito na po ako lumaki sa Manila. ang tatay ko naman at nanay ko, Baliwag, Bulacan. So, di ba? Layo. Ang layo. Mag-apelido lang talaga. Oo, mag-apelido. Pero ang sabi ng karamihan, pag Castro daw, ang daming sasabi, Ilocos Sur. Ilocos. Tama, no? Yes, sa Cagayan. Ito si tatay, kaya yung Castro. Ayun. But anyway, naku, marami pa po tayong pag-uusapan. Unang-una, syempre po, mainit na pinag-uusapan, yung pagsasampa nyo ng kaso. Yes, oo. Yes. Ilan po ba ang sinampa nyong kaso?
isa lang po yung sinampa nating kaso laban kay dating presidente Rodrigo Duterte. At ito ay grave threats related also to Cybercrime Prevention Act dahil ang kanyang grave threat o kanyang malubhang pagbabanta ay ginawa niya ito on national TV at saka doon sa social media. So, yun, mas tataas daw yung level ng penalty pag ito ay nasa nakapaloob doon sa Cybercrime Prevention Law. So definitely kung aakyat ito, magiging regional trial court ito kasi in relation to Cybercrime Prevention Act pala. Tanong ko lang po ganito, syempre. Kailan nyo po ba unang nadinig yung itong pagbabanta na pakiramdam nyo po kayo yung pinatutungkulan ni dating Pangulong Duterte? Well, during the time na nasa burol ng tatay ko, October 11, may nagsabi ng mayroon daw ganito sa programa ng dating Pangulo at may nag-send ng link noong programa. Kaya ang ginawa ko ay pinanood ko ng buo itong video doon sa doon sa burol ng tatay ko. At talagang natakot ako doon sa sinasabing yung word na gusto kong patayin. Binanggit yung pangalan ko doon, France. Pero sa previous na mga sinasabi niya doon sa the same program, tinukoy talaga yung Franz Castro. At wala naman ng related na topic sa Franz Castro kundi confidential funds, di ba? Makabayan. Kaya natiyak ko na ako to yung pinatutungkulan. So bakit ako pagbabantaan, di ba, ng dating presidente? Ginagawa ko lang naman yung trabaho ko sa Kongreso na binusisi natin yung mga budget, di ba? Lalong-lalo na itong confidential funds. At hindi lang naman yung Office of the Vice President ang binubusisi namin at saka yung DepEd. Lahat ng mga ahensya. Yes. Kaya ako ay natakot kasi pag pinagbantaan ka, pati yung pamilya mo, di ba? Meron na rin itong repercussion. Kaya talagang naisip ko noon na kung ito nagagawa niya noon, nasa poder siya, di ba, as presidente. So tingin ko this is too much. At kami nga inaalmusal, kinakain namin yung mga red tagging, yung mga vilification, sa mga program niya before, talagang yung mga ibang mga miyembro ng Makabayan ay talagang pinupulutan niya. Kumbaga doon sa kanyang programa. So ito, inahayaan lang namin ito, bagamat meron itong repercussion din doon sa aming security at siyempre doon sa pagpapahamak sa amin. Pero iba ito, Attorney Claire, iba ito dahil threat na ito grave threat na ito doon sa buhay ko. So hindi naman niya yung ginagawa before. Kaya sabi talagang niyo kanina, sabi niyo kanina, dati niya na tong ginagawa. Previous to that, may sabi kayo kanina nung nagsasabi kayo. Oo. Ano Tama, yun? dati niya nang ginagawa yung mga red tagging, tinatawag kaming mga komunista, tinatawag kaming mga NPA. Dati na yung ginagawa yan Diba? So kasabay nito, sobra na ito kasi pagbabanta na to direkta sa buhay ko, di ba? At ito, tingin ng mga abogado, is a felony. It is a crime against a person. Okay? So, against an individual. So, hindi dapat ito nangyayari. Di ba? Kung pinalagpas natin siya noon, dahil alam natin may immunity from suit siya nung siya ay presidente. Pero ngayon, Attorney Claire, wala na siyang ganun. Wala na siyang privilege ng kaya hindi niya na dapat na ginagawa niyan. Kung ginagawa niya sa isang kongresistang gaya ko, much more na magagawa niya yan doon sa mga pangkaraniwang mga mamamayan. At the same program sinabi niya, inamin niya, ginagamit niyang intelligence fund para tukuyin yung mga taong papatayin niya. So, nandoon yan doon sa kanyang the same program. Pero, kaya talaga ang nakakatakot. Pero sabi naman ni Senator Bato, he doesn't mean murder. And at the same time, may alam na ba daw tayong pinapatay ni Pangulong Duterte? Well, not on our personal knowledge. Pero marami tayong mga naririnig na at alam niyo po, panahon niya makarinig lang siya ng pagbabanta sa kanya. Halimbawa, yung isang teacher namin sa Zambales na nag-tweet lang
ng pagbabanta sa kanya at wala naman itong kakayanan, wala naman itong pera para magbayad ng 50 million para siya ay ipapatay, ay kinasuhan agad. Kinuli ng NBI itong teacher na ito at kinulong. At tulungan nga, yes, yung isang teacher namin sa Zambales, ayaw ko na lang banggitin ng pangalan. Ano nangyari po doon? Yun, hinuli po ng NBI. Nag-tweet siya na kung meron siyang, parang ginaya niya lang yung sinabi ni dating Presidente Duterte na kapag meron siyang 50 million, ay gagawin niyang magpapatay. So parang ginaya niya lang yun sa Twitter. Tapos, kinulong si teacher, kinuha ng NBI at ilang beses na kinakasuhan at yun naman dahil natulungan natin ito na dismiss naman yung kaso dahil wala naman itong batayan. So ito iba ito. Kaya sila nga pag mga nagbabanta sila yung mga 'di ba immune sila noon ang si Presidente Duterte. So yun nga pinapabayaan lang natin ito. Wag sasabihin ni Senator Bato na figure of speech lang ito. Kasi hindi ito figure of speech, baka hindi niya alam yung ibig sabihin ng figure of speech. Ang figure of speech parang sinasabi mo na in other words, yung gagawin mo, ito ay direkta, di ba, Attorney Claire? Ito ay direktang pagbabanta na gusto kong patayin. Whether sabihin man niya na papatayin ko, gustong patayin, this is threat pa rin, di ba? Sa buhay ng tao. Kaya walang pagkakaiba at kahit na sinasabi naman din na Panelo na it's a common front, yung mga palusot lang ito Mga palusot lang ito ng mga supporter at kamag-anak ni dating Presidente Duterte. Pero ma'am, yun binanggit nyo, di ba? Parang may nagparinig lang through tweet, nahuli ng NBI. Pero sabi ni Representative Paulo Duterte, ang mga katulad yung mga politiko dapat daw hindi onion skinned. Well, dapat tinignan niya yung history niya, ang history ng pamilya nila nung sila yung nasa poder, di ba? Kagaya nga na sinabi ko, may teacher silang ipinahuli dahil lang doon sa tweet. Siya, nilibel niya rin si dating Senador Trillanes, di ba? Official din siya ng gobyerno at naging onion skin din siya. Di ba? Lahat ng mga vloggers na nag-a-against sa kanila ay dinidemanda rin nila sa panahon nila noong presidente si dating President Duterte. Kaya hindi usapin ito ng onion skin. Okay lang sa akin siguro yung mag-criticize, pero yung iba yung threat. Di ba? Ako, okay lang po sa akin yung freedom of expression, freedom of speech. Pero kung magbanta ka na direkta dun sa iyong subject, dun sa pinatutungkulan mo ng pagbabanta, ay iba na ito. Okay? So, yun naman yung pagkakaiba nun. Ma'am, nadinig ko pa po baka hindi ko alam kung nadinig nyo na to yung panayam kay Attorney Sal Panelo. Sabi niya, yung word France, hindi naman daw kayo pinatutungkol, Lan. It's just a general class of people who wants to destroy the state. Ako ba yun? May bago definition na yung France. May definition na yung France? Sino ba yung France sino ba yung France na unang nag-initiate ng pagko-question ng confidential fund? Sino ba yung France na membro ng Makabayan Bloc? Na sinasabi niya. Sino ba yung France na lagi nilang nini-name tag o nire-red tag as communist? Diba? So, parang talagang nakakatawa itong si Panelo, no? Na gusto lang talaga niyang makalusot. Ngayon, yung kanyang mga palusot ay talagang hindi naman yan mag-hold water kung sakaling ito ay pupunta sa husgado, diba? So, walang kwentang palusot ito na sinabi ni Atty. Panelo. Ma'am, pakiramdam niyo ba medyo malakas ang laban niyo? Especially, ma'am, sa pinal nyo to. Private citizen na si dating Pangulong Duterte, so definitely Office of the City Prosecutor to. Yes. Ako naman, Attorney Claire, no, ako naman ay umaasa pa rin dun sa ating justice system. Umaasa pa rin tayo sa rule of law. At sana pinagpipray ko na makita yung merit nitong kasong isinampa natin laban kay dating Presidente Duterte. At parang hindi niya rin gawin ito sa ibang mga mamamayan. Kasi ang mga, lalong-lalo na sa Davao, kung ano na lang yung ginagawa niya, tahimik lang din yung ating mga mamamayan sa Davao. At yung mga taong
naging biktima niya ng human rights violation, extrajudicial killings, di ba? Walang boses, walang kakayanan, walang lakas ng loob na katulad ng ginawa ko na talagang nilakasan ko lang yung dibdib ko, no, Attorney Claire, para magsampa. Alam mo kasi, pader ang binabangga ko, maraming resources, maraming influence, mayroong private army. Kaya kung hindi tayo kikilos, no, katulad ng sinasabi ko, kung hindi ako talagang nag-ano ng cudgel o nag-initiate nito, ay baka mas marami pa. Ito ay proteksyon dun sa ating mga kababayan at sa ating mga kasama rin sa Kongreso na nilalambas niya rin sa ngayon. Pero mama, as of now, itong sinasabi nga na pagbabanta, parang, ang tawag ito, hindi rin nagustuhan ng mismo ng House. Yes, oo, tama. Tama kayo, no? Ako nga ay, siyempre, ako nga ay na-surprise din. Dahil alam naman natin ang influence din ni Duterte, ni dating Presidente Duterte sa mga member ng Kongreso. Kaya ako nga ay na-surprise na nakuha natin yung suporta ng leadership. In fact, sabi pa nga nila, sabi ni majority, kung magsasampa ako ng kaso ay susuportahan. Sabi ni Secgen Velasco, ako daw ay provide ng security kung ako ay manghihingi ng tulong. At yun, di ba? So, natutuwa naman ako doon sa suporta na ipinapakita ng leadership ng Kongreso at ng iba naming mga colleagues sa Kongreso. Ibig ba sabihin ito, ma'am, medyo politika na ba ang dating dahil, syempre, ang House Speaker, si Martin Romualdez. Hindi ba na po politika to dahil medyo lumalayo na ba sa mga Duterte? Yes, kung yung i-interpret ng iba, no, siguro dahil alam ko naman na parehong may ambisyon si Sara Duterte, maybe sa speaker, pero hindi naman siya nagsasabi pa noon, hindi pa rin naman sila nagsasabi. Pero kami malinaw ang aming intensyon. Ang intensyon natin, protektahan ang pondo ng mga mamamayan, ipaglaban yung accountability and transparency sa mga pondo at accountability noong mga head of agencies na humahawak ng pondo ng mga mamamayan, at pinaglalaban naman namin at nasa platform naman talaga namin yung good governance in general. So, hindi lang naman ito, Attorney Claire, na binusisi namin ang confidential fund. In fact, noong 17th and 18th Congress, nag-file na rin nga kami ng House Resolution para imbestigahan itong paggamit ng mga departments, ng mga national agencies, nitong confidential fund. Kaya lang nga, hindi ito makalusot-lusot at hindi ito pinapansin sa Kongreso. At nitong ni-raise natin sa ngayon, yung confidential fund na maling hindi dapat entitled ang Office of the Vice President noong panahon ng 2022. So nagkaroon tayo ng ng traction, kumbaga nagkaroon ng traction yung ating advokasya against confidential fund. Merong nagbibigay ng makulay na intriga dito sa concurrent resolution number 10. Sa inyo po ba sa House, applicable pa rin pa itong liquidation by certification? Paano kayong mag-report? Paano kayong ino-audit ng COA? By mere certification ba? Umiiral pa rin ba? O dapat may resibo talaga kayong Kasi yun po yung iniintriga ngayon. Na yung House, yung miyembro ng House, hindi nagpapa-audit. Sa makabayan, ang tinatanggap lang namin yung sweldo. Ayan, binanggit na rin naman ng Secgen yan. Yung sweldo, yung mga pang-support doon sa aming mga opisina, mga allowances, yun yung tinatanggap. Kasi kami, wala naman kaming pork barrel. So, hindi natin alam yung certification na yan, pero sinasabi naman ng Secgen na sila yung walang confidential funds at lahat naman ng mga dapat na i-account ng House of Representatives. Sinasabi naman ni Secgen Velasco na isasubmit naman. Yung certification na yan, kung certification lang yan o mga resibo, I think naman wala naman yatang audit observation memo ang office of the ang HOR, ang House of Representatives. Pero pagdating doon sa mga extraordinary expenses na binabanggit yan ni President Duterte, ay
ay yung mga extraordinary expenses na yan na nasa panahon niya rin lumaki yan. In fact si Pulong, si Congressman Pulong Duterte, noong last Congress siya pa nga yung Committee on Accounts na chairman at lumaki din yung yung kanilang extraordinary expenses ng House of Representatives. Pero ako hindi kami privy doon sa liquidation tungkol diyan. Pero wala kayo, okay, kung meron silang extraordinary expenses, kayo po na nasa ACT party list, meron ba kayo natatanggap na ganun? For you to account? Wala po kami natatanggap na ganun. Kasi, halimbawa, yung pang-support dun sa mga offices, lahat naman merong ganun eh. Na-audit yun eh. Oo. Pang-support, opo, inaano namin yun. Sa amin, may sarili kaming pamamaraan ng liquidation at pamamaraan ng pag-account nung sa aming mga, kung ito ay ilalabas, kami naman ay ready. Okay. Kasi meron kaming sariling auditing process. Pero ma'am, ibig sabihin, di ba, ito sabi kung di ako nagkakamali, nadinig ko kay Secretary General Velasco, na hinahati-hati ni House Speaker yung extraordinary expenses na billion among the congressmen. So, lahat ba nakakatanggap or pili? Hindi namin alam eh. Kasi hindi namin alam kung paano hinahati-hati ito. Parang may 160M siguro, 1 point, para ang limit ko ay 1.6 billion. Tapos 1.6 billion. So, wala kami ganyan at hindi namin alam kung paano yan hinahati-hati. So, I think naman, nagsabi na yung Secretary, SecGen, kung paano, ito, kung mayroong sigurong sinasubmit yung bawat individual na kongresista, kaugnay dito sa binibigay na extraordinary expenses, ay tingin natin, dapat din itong i-account. Oo. Dapat din itong sabihin kung saan dinala. Kasi for sure naman, dinadala yan ng ating mga colleagues, mga kongresista, doon sa pagtulong din, doon sa kanilang mga constituents. Whether it is medical, education, scholarship, etc., ay ina-account naman yan ng bawat individual congressman. Ayan. So, malinis pala, kasi pwede, sabi nyo nga po, kayo po sa ACT party list, ready kayo to give. So, pagka po ba na-audit kayo, yung mismo ACT party list, hinihingan kayo ng COA ng receipts? Kami nga, nagsasubmit kami ng SALN namin every year. Kahit na sinasabi na kami, ang Makabayan Block ay ever since sinasabit namin ang aming SALN at kung hihingi ang media, kung may hihingi na individual at merong purpose naman sila, kung ano man, ay binibigay namin yun para for transparency at nakita natin. Sumusunod kami dun sa RA 6713, yung Code of Ethics of Government Officials and Employees. Pero dyan sa House po ba, meron kayong nakikita o napapansin na mga congressmen na hindi na-audit talaga mabuti? Ang mga expenses. Hindi namin alam yun, sa dami namin, 300 plus yan. So, ako syempre, nagtitiwala ako dun sa ating mga colleagues na kung meron man silang mga natatanggap na mga extraordinary expenses, I think naman ito ay naibibigay nila ng maayos sa kanilang mga constituents in the form of social services. Diba? O kung meron man yun, hinahati-hati itong mga extraordinary expenses. So, discretion ng mga congressmen. I think naman ako nagtitiwala naman sa mga kasama natin na naayos naman yung liquidation nitong mga pondo na ito. So, hindi pa panahon para intrigahin ang yung mga miyembro ng House pagdating sa pag-account or pag-audit ng mga funds nila? Well, parang yung parang defense, parang sinasabing offense is the best defense. Dapat una muna ipaliwanag talaga ng OVP etong mga confidential funds na ito, di ba? So bakit nag-iiba sila ng topic ngayon, bakit ang pinupuntirya nila ay mga kongresista na once upon a time naging mga kongresista rin sila at alam naman nila yung kalakaran nila doon sa kongreso o sa majority. Kaya
Pero syempre kami, challenge din namin siguro sa ating mga colleagues sa Kongreso na kung mayroong mga extra mga ganito, so dapat na ibigay din ito sa ating mga mamamayan at ma-account din. So yun din naman yung hinihingi ng ating konstitusyon at hinihingi ng mga joint circular na existing sa ngayon. Meron lang akong gustong i-clear mo kasi po ginagawa tong issue pero alam ko matagal na to. Matagal na to. Yes. Meron kayo daw naging kaso? Pero nabasa ko to na na-dismiss to. Pwede niyo po bang ipaliwanag ito? It's about kidnapping. Ginagamit ito laban sa inyo eh. Yes. Oo, ito yung sa Talaingod. Sa part ng Davao. Noong 2018 pa ito. Sinailan kami ng PNP, ng AFP, ni Casatur, kasama ng other 16 na mga bishop, mga teacher, at saka mga mga staff namin, na sinailan kami ng child trafficking, at saka kidnapping, at saka child abuse. So sa piskalya pa lang, nung hinir nung 2018, ay ay walang merit. Kaya ito ay hindi natuloy yung pagkakaso nila ng child trafficking at saka ng kidnapping. So ang hinaharap ko ngayon, yung trump-up cases na child abuse daw. Other forms of child abuse daw. Kaya yun yung hinaharap kong kaso mula ng 2018 hanggang ngayon na dinidinig itong trump-up cases na child abuse daw. Kasi daw nagdala daw kami ng mga bata. Kasi nirescue namin yung mga bata at saka yung teachers doon sa isang school. Ma'am, bakit ka tinuturing na enemy of the state? Well, hindi kami yun. Ang nagsabi niyan, di ba? Kahit na si OVP, sinasabi niya ang against daw sa confidential fund ay kalaban ng kapayapaan, ang kalaban ng kapayapaan ay kalaban ng bayan. Well, sila yung nagsasabi sa amin na enemies of the state. In fact, may mga seminar nga sila, itong NTF-LCAC, na ginagawa sa iba't ibang mga school, sa iba't ibang mga opisina, at kami ay tinuturing na enemies of the state. Como kami ay against doon sa mga policy lang ng mga gobyerno, na tingin namin mga policy na anti-mamamayan. So kami ay tinuturing na enemies of the state. Pero ma'am, sabi ni dating Pangulo, yung mga komunista na yan, komunista ba si Representative Franz Castro? Hindi. Hindi ako komunista. Ngayon, ang sinasabi ko naman, bakit bawal ba ang maging komunista? Sila nga ay nakikipag-deal sa Communist Party ng China, di ba? At walang tayong batas na kapag ikaw ay komunista ay bawal ka na sa lipunang Pilipino. At walang ganon. Walang ganong batas. O kung naniniwala ka man dun sa ideology ng komunista, ay hindi rin naman ito bawal sa ating konstitusyon o bawal sa existing law. Diba? So ito ay yung bahagi nga ng ng vilification, red tagging, terrorist tagging sa amin. Kasi sa araw-araw na sinasabi nila yan sa amin, sa paulit-ulit na sinasabi nila yan sa amin, talagang ito ay nagiging nagiging kumbaga, 'di ba? Kapag araw-araw mo sinasabi ang kasinungalingan ay nagiging sa tingin ng mga nakakarinig ay nagiging totoo. Pero sinasabi ko, hindi kami komunista. 'Di ba? So, ma'am, sinasabihan ka rin ng iba. Yang si Congresswoman Franz Castro, makakaliwa. Anong ibig nila sabihing makakaliwa? Well, kung ikaw ay hindi naniniwala or gusto nating baguhin ang status quo sa political spectrum, nasa left ka. So, tingin ko, nandoon kami. Okay. Pero kung ikaw ay for the status quo, nasa political spectrum, nasa right ka. Okay. So, hindi rin naman kami pwedeng gumitna kasi very opportunist. Very opportunist yung gitna, o neutral na wala kang pinaniniwalaan o pinaninindigan. Kaya, inaamin namin na kaliwa kami, nasa kaliwa kami dahil gusto nating magkaroon ng tunay na pagbabago sa ating lipunan. So, yun, atayo namin yung status quo. Gusto nating baguhin, i-improve ang kalagayan ng ating mga mamamayang Pilipino.
Kaya kami ay nagki-critic sa mga programa na tingin namin ay hindi makakatulong o hindi gusto, hindi kailangan ng ating mga mamamayan. Bakit po ang dating ng word na makakaliwa negatibo? Yan na lang talaga yung naging yan na talaga yung naging perception. Pero kung ikaw ay aral at alam mo yung mga political spectrum, hindi mo masasabing mali yan. Kasi yan lang yung posisyon at paninindigan sa mga political political positions mo sa mga bagay-bagay sa iyong lipunan. Sige nga ma'am, explain po yan sa mga tao, sa mga Pilipino, sa mga kababayan natin, na yung paniniwala, yung pagiging, kasi po pag sabi, ay wag yan, makakaliwa yan, ikaw makakaliwa, nagiging negatibo. I-explain nyo nga po sa mga kababayan natin ngayon na yung stand nyo na sa paglaban para sa mali, sa mga mali, hindi dapat mga kababayan, negatibo. Yes, gusto lang natin linawin kung anong ibig sabihin ng lefties. Meron tayong lefties, merong righties, merong centrist, di ba? So kami, dahil gusto nating baguhin ang kasalukuyang nangyayari sa ating lipunan, nasa left of the political spectrum. Kaya sinasabi ng iba na kami ay lefties. At yun naman ay totoo naman siguro yun dahil kami ay hindi naniniwala dun sa mga polisiya ng kasalukuyang may mga administration na may mga policy na tinutunggali namin. Kaya kami ay lefties. Pero hindi naman laging ganun. Marami din kami, halimbawa sa record naman sa Kongreso, marami naman kaming pinaninindigan na mga panukala na sinasang-ayunan din naman namin. May mga gusto ng majority, sinasang-ayunan din namin. Pero may mga policy na talagang tingin namin na anti-mamamayan, yun yung aming kino-contest at tinutulig sa namin, kini-criticize namin. So yun yung posisyon. Kapag ikaw ay pumosisyon ng against dun sa posisyon ng administration, ikaw ay kaliwa na, parang ikaw na ay masama. Pero hindi kami ganon. Diba? So nakikita naman niyo, magkikriticize kami pero meron kami mga alternatibo. Halimbawa, itong inflation, marami kami mga panukalang batas para mabago yung inflation para marami kaming panukalang batas para bumaba yung oil prices. Diba? So hindi lang kami nag-criticize. Tumutulong din kami na mag-suggest sa administrasyon ng mga alternative na pwedeng gawin. Kaya lang hindi nila ginagawa. So, seldom nga ito. Kaya talagang itong confidential fund lang nga yung talagang nagkaisa-isa kami na labanan itong confidential fund na binibigay sa mga ahensya. Kaya ako natutuwa dahil dito ay talagang pronounced yung pag-support ng liderato ng Kongreso sa amin doon sa pagtulig sa namin sa confidential fund, lalo-lalo na sa OBP at saka sa DepEd at iba pang mga ahensya. Ma'am, ito naman, sabi nyo nga, nagkaisa kayo sa issue ng confidential funds. Sa Senado si Senator Angara, parang ang belief niya is dapat meron. Paano pag dumating yung time na magkaiba ang nasa isip ng Senado? Dapat bigyan ng confidential funds yung mga ahensya, kumbaga na, pero hindi military ang mandato, hindi civilian lang. Surveillance. Hindi surveillance or intelligence information. Magkakabanggaan ba? Sabi natin, bangga yun sa aming posisyon sa House of Representatives. Kaya sinasabi natin sa ating mga mamamayan na patuloy tayong magbantay. Dahil up to the last minute, kahit nasa BICAM, ay pwede pa rin maibalik itong mga confidential funds at tanggalin ito doon sa iniligay ng Kongreso ay ng House of Representatives doon sa mga social services and other auditable expenses sa budget natin. Kaya
Kaya iningimok natin ating mga mamamayan na bantayan pa rin itong budget hearing sa Senado hanggang sa magbaycam, hanggang doon sa pagpirma ni President Marcos Jr. itong budget. So wala na kasi kami magagawa ngayon dahil tapos na sa amin to no. Ang magagawa na lang namin ay maging ibigay yung aming mga posisyon. Kami ibibigay namin yung amendments namin doon sa aming mga kaalyado rin ng mga senador diyan sa Senado, no. So yun na yung magagawa natin. Maging vigilant tayo katulad ng ginawa nating pagbabantay sa House of Representatives na nagtulak sa liderato na talagang i-reappropriate or i-reallocate itong mga budget sa confidential funds. Ma'am, isa na lang bago tayo maghiwalay. Ngayon na kinikilala so far, mama, ito mga buwan na to na nakalipas, nabibigyan talaga ng importansya ng House ang minority block. Meron pa yata isang event na i-invite pa kayo at makakasama. Tama po ba ako? Saan yun? Hindi ko alam. Oo, para makakasama pa kayo with the Japanese something. Hindi ko lang po matandaan. Oo. Kasi nagbigay ng memo ang SecGen na magkakaroon ng visit ng Prime Minister, joint session ng Kongreso, Senado at saka ng House of Representatives para i-receive itong para i-welcome itong Prime Minister at ang kanyang wife dito sa House of Representatives. Kaya hindi naman kami invited. Kami ay talagang dahil part din kami ng Kongreso, attend kami, o whether we like it or not, attend kami, or kung ayaw din naman namin, it's our choice. So, ayun. So, hindi yung dahil kami lang yung in-invite. Lahat ng mga kongresista, lahat ng mga senador ay attend doon, dahil ito nga yung memo, kasi magkakaroon nga ng joint session. Pero ma'am, syempre masarap yung pakiramdam na kahit papano, before pag sinabi natin minority block, sabi nyo nga, hindi kayo napapakinggan. Pero with this, nagkaroon kayo ng konting, kahit papano, nadinig yung boses nyo, ano po yung pakiramdam? Well, kasi kami naman ay natutuwa, na-appreciate namin yun. Lalong-lalo na at natutuwa yung ating mga kababayan, alam ba, ako yung nire-represent ko, yung mga teachers, education sector, natutuwa naman sila doon sa ginagawa ko. Kaya kami ay masaya din, na nare-recognize yung aming mga ginagawa, trabaho sa Kongreso. Ayan, ma'am, bago tayo maghiwalay, ano po ba ang mensahe nyo sa ating mga kababayan? Ay, teka lang, partner, may tanong ka? Hindi, sarap ng kwentuhan nyo Parang nagkakwentuhan lang Ang sarap nakikinig ako. Sige lang. Opo, ma'am, baka meron kayong mga message, huling mensahe sa ating mga kababayan bago po tayo magtapos. So, thank you, Attorney Claire, maraming salamat sa ating mga kababayan doon sa pagtulong niyo sa amin sa pagbusisi sa budget natin for 2024. Hindi pa po tapos yung laban natin sa confidential funds at sa iba pang mga dapat na mga amendments sa pondo. Kaya patuloy po tayo maging vigilant sa pagbabantay, panonood ng deliberation sa Senado kung paano ba talaga yung magiging final na version ng GAA or GAB 2024. So mahalaga po yung participation ng ating mga mamayan. At yan po yung dapat nating panghawakan. So yan po kasi nagpanalo sa atin sa Kongreso. So yun lang po at magandang gabi po sa inyong lahat. Maraming salamat po, Representative Castro. Salamat muli. Maraming salamat po. At maraming salamat, Attorney Claire. Ako po si Radyo Man, Jenny Pahilanga. Yes, hanggang bukas magkita at magkarinigan tayo. Ako po si Attorney Claire Castro, nagpapalalang magtulugan ang inyong karapatan. Hanggang bukas alas 7:30 po hanggang alas 9 ng gabi dito pa rin sa programang Usapang Patas. Premium D3